Ayun, welcome po sa bawat isa. So, magandang gabi. Simulan po natin ang ating online Bigyan Family Worship sa awit ng pagsamba na pinangungunahan nila Tito Pearly at kanyang pamilya sa Laguda Compound. Hinggan po natin sa kasabayan natin sila. Yes, magandang gabi po. Muli, narito po kami para mag-atid sa inyo ng mga awiting nakalangit. Ngunit bago po yan, inaanyahan po muna po kayo na makisabay sa akin sa pagbasa. Makibuklat kayo sa akin para magbasa sa Bible sa Salmo 138 verse 4. Sabi dito, magpupuri sa inyo Panginoon ang lahat ng hari sa buong mundo kapag napakinggan nila ang inyong mga salita. Sila yaawi tungkol sa inyong ginawa dahil dakila ang inyong kapangyarihan. Panginoon, kahit kayo'y dakila sa lahat, nagmamalasakit kayo sa mga abaang kalagayan. Ngunit ang mga hambog ay inyong nilalayuan. Kahit na sa buhay na ito ay may mga kaguluhan, ang buhay ko'y inyong iniingatan at inililigtas sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Pinarurusahan niyo ang aking mga kaaway. Tutuparin ng Panginoon ang kanyang mga pangako sa akin. Ang pag-ibig niyo ay walang hanggan. Huwag niyong pabayaan ang gawa ng inyong mga ng inyong kamay. Purihin po natin ang Panginoon at tayo po ay umawit ng mga awiting makalangit. And let us declare this song that our God is not dead. Love explode and bring the dead to life. Love so bold to see your revolution somehow. If love explode and bring the dead to life. Love so bold to see a revolution somehow. Now I'm lost in your freedom. This world I'll overcome. My God is not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead. Surely alive, He's living on the inside, roaring like a lion, rolling. He's rolling like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom. In this world I overcome. My God is not dead, He's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. God is not dead, He's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. It's rolling like a lion. It's rolling. Let heaven roar and fire fall. Shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Shake the ground with the sound of revival. Heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God is not dead, He's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. God is not dead, He's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. God is not dead, He's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion.
God's unnamed. He's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. He's rolling like a lion. He's rolling like a lion. Hey! Yes. Amen. Hallelujah. Let's sing once again. Lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. Troubled times makes you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there, every how and everywhere. It makes a vow so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, makes no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Everyone needs compassion. Love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness. Guidance of the Savior. The hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty
and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Save me as you find all my fears and failures. Fill my life again. Give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King. Let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Under your grace, your mercy amazes me. Under your rays, your shadow covers me. Promise of love, when my heart is safely undone. Speak to me, Lord. Your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering. My hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord. Your servant is listening. Over the noise,
Hi! Welcome ulit. So, dako naman tayo sa ating prayer time. Ayan. Meron na ba kayong mga kapamilya na in-schedule para mag-lead ng ating prayer? Ayan. So, bigyan ko po kayo ng ilang sandali para manalangin. Ayan. Salamat sa mga nanalangin. Punta naman tayo sa scripture reading natin. So, ipopost mamaya sa screen kung ano yung passage na ating pag-aaralan. Siguro may idea naman na kayo kasi na-post natin sa ating page yung yung passage natin. So, bigyan ko ulit kayo ng ilang sandali para basahin yung ating talata ngayong gabi. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating online Pinky and Family Worship. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong August? Ako medyo na-stuck sa bahay. Kasi nga, from GCQ, ngayong August, tapos nagpunta sa MECQ, tapos nangailangan ulit ng quarantine pass para makalabas. Hindi ako na-issuehan nun before. So, mataas yung possibility na hindi ako makakuha ngayon. Kaya, naubusan yata. So, ayun, nandito ako sa bahay. Medyo tenga, ayan, pa-chat-chat, tawag-tawag na lang sa bahay, sa magulang ko, para sa updates. Pero doon madalas sila yung tumatawag sa akin, sila yung nangungumusta. Tapos, ayun, yung mga stock ko dyan ng groceries, di ko pa mabigay sa kanila. Kasi nga, di ako makabiyahe. Siguro, probably by next week, makalabas na ako. Ayan. Na-challenge ka ba ngayong August? Kumusta? Matinis. Na-test ka ba dahil nagtatrabaho ka tapos biglang nag-MECQ, nawalan ka ng masasakyan? Biglang di ba? Siguro mapalad tayo kasi diyan sa from Pinky and pwedeng sumakay papunta hanggang Finland. At least operating pa yung mga tricycle. Pwede yun. Pero paano pag di ba? Malayo ka pa, galing ka pa dito ka tapos tatrabaho ka, Taguig pa. Ano yun? Diyos ko, sakit mo sa ulo, di ko alam paano ako magko-cope nun. Pero syempre kailangan mo kumita. Problema yun. Or pwede, dahil nag-MECQ, natigil ulit yung trabaho. Kailangan pa man din natin ng budget. Ang hirap alamin kung saan tayo kukuha, di ba? So, ganun ay magagawa. May iba dyan, na-challenge ka ba dahil tawag dito, naghahanap ka ng ipapakain mo sa pamilya mo. Ngayon, nawala ng trabaho, so nawala ng ipapakain. Paano na? Challenge ka ba doon? Hirap isipin. Ito, alam ko maraming na-stress dito, maraming nakarelate dahil start na ng schooling or rather online schooling ng ating mga anak. May ilan sa atin na hindi magkaanda-ugaga para ihanda yung mga gagamitin nila.
Before, siguro nasa 5,000. Good to go na eh. May budget ka na 5,000. Pag mag-start na yung klase, good to go na yung mga anak mo eh. Sa amin, napanood namin, okay na yun. Mga 2,000 nga lang, okay na eh. Pero, ayun nga, good to go na, pwede na pumasok. Ngayon, nako, yung 5,000 kulang pa. Kasi bibili ka ng computer. Di ba bibili ng cellphone, i-upgrade. Sino yung hindi magkanda o gagas sa libo-libong gastos, magkano yung setup ng isang desktop ngayon? Kung gusto mo ng good quality na pwedeng magamit ng pangmatagalan, tapos para sa schooling, siguro gagastos ka ng kulang-kulang. Kung gusto mo brand new gastos ka siguro ng mga kulang-kulang 20,000. 20,000. Eh yung iba nating mga anak medyo demanding pa, gusto pa ng mga high-end para makapaglaro. Kaya kayo mga youth, yung mga magulang nyo, huwag nyo nang paproblemahin dyan. Sko, mahal-mahal ang computer. Saka nyo na pag-ipunan yung mga specs na gusto nyo. Nagkanda utang-utang tayo ngayon. Tapos bukod doon, hindi lang yun yung gastos. Buti sana kung yung computer mo lang yung poproblemahin mo, wala silang baon for the whole school year siguro sana, the whole school year. Paano yung babayaran mo sa internet? Dati ang binabayaran mo lang kuryente. Tapos binabayaran mo lang tubig. Ngayon, among problema na dahil sa internet connection. Paano na? Di ba? Diyos ko, sakit sa ulo. Siguro iba na challenge sa mga kamag-anak nila nagkaroon ng karamdaman. Marami-rami din yun. Saan paraan ka na stress lately? Saan paraan ka na stress sa pang-araw-araw? Yung iba, ito, nakakatawa to. Yung bumili, sino yung mga motor? Tapos bumili ng barrier. Di ba, biglang bili ka ng barrier. Kunyari, kakabili mo lang 3 days ago. Tapos magkano gastos mo nun? Pagpalagay natin 700. Tapos, Diyos ko. Biglang bibigyan ng rules na, ito yung barrier na kailangan. Dito sa kumpanya na to, dito kayo bibili. Tapos bigla, after 3 days, ay, pwede na pala mag-angkas ulit. Basta magkasama kayo sa bahay, basta mag-asawa kayo. Parang ang gagawin ko dito sa barrier na to? Hirap-hirap maghanap ng 700. Diyos ko. Nakakatawa yung mga napanood ko sa Facebook na videos patungkol sa paano nila ginamit yung barrier. yung isa nakita ko, nilagay niya dito sa mukha niya yung barrier. Tapos, nagprito siya. Ginamit niyang pangsalag sa mga tumatalisik na mantika. Tapos may isang video nakita ko. Yung barrier nilagay niya sa mga batya niya. Tapos, nilagay niya mga damit, ginamit niyang kuskusan. Kawa naman saan mo gagamitin pa yung mga ganong bagay na aprobahan na kailangan may ganito, tapos biglang wala. Pwede na pala kahit wala. Natatawanan ko na lang eh. Sa totoo, nakakalungkot. Paano pag wala kayong pera? Laking bagay yung 700. So, ang ganitong bagay, madalas negative yung approach ko eh. Ako personally. Ang hirap maging positive kasi okay sana kung yung mga problema ngayong taon is from February dumating, tapos May na ulit or hanggang October na ulit. Yung ganun okay sana eh. Pero kasi sa ganitong sa 2020, paano sunod eh. So, instead na maging positive yung tingin ko, nagiging negative kasi nga eh. Nga eh. Or ako lang ba yung ganun 2020? Malamang may nakaka-relate din sa akin. Thank you sa mga nakaka-relate. So, parang ngayong gabi, meron tayong mapag-aaralan na maaring makatulong sa atin paano natin kakaharapin yung yung buong taon siguro or sa mga susunod pa na mga panahon.
na pag may dumarating sa atin na pagsubok. Kasi yung mga bagay na binanggit ko kanina, mga pagsubok yun eh. Tapos most of the time, yung respond natin sa pagsubok is negative. Masaya ako pag nakakakita ako ng mga tao na positive yung tingin sa sa mga nararanasan nilang challenges. Naging optimistic sila doon. So kausap ko yung mga yon, tas inaalam ko kung ano yung pwede kong matutunan sa kanila. Pero yun nga, may ilang practical na pamamaraan si James o sa Tagalog ng passage sa pag-uusapan natin. Kung nakita niyo yung kanina, Santiago, sa James 1:1 hanggang 4, may ilang practical na pamamaraan si James. Paano natin nahaharapin yung mga trials or pagsubok na meron tayo sa buhay. Pero hindi familiar na perspective o hindi common na pananaw patungkol sa pagharap natin sa pagsubok na dumarating. Alam ko lagi ko tong bukang bibig o paalala. Andun yun sa verse 2. Andun sa verse 2. Basahin natin verse 2. Ayan. Ito ba? Wait lang. Saan yung verse ko? Ito, ano ba to? Ayun, verse 2. Ito pala. Nakita ko na kanina tapos. Yan, sabi, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. So, sabi niya, yung word na na take note yung word na when you fall. Muna natin umpisahan, when you fall. Una ko natutunan is we should think differently about sa pagdating ng mga pagsubok. Yung di pala pamilyar na pamamaraan ni James na tinuro niya sa mga Kristiyanong pinamumunuan niya before is una, isipin natin yung pagsubok is hindi mo maiiwasan. Inevitable yan. Wala kang gagawa. Darating at darating yan. Kaya pala nilagay dun when. Hindi siya sinabing if. When or sa Tagalog sa tuwing. Kasi indication nun na darating at darating yung pagsubok. Hindi yun kung sakaling darating. Kasi alam natin, yung pagsubok walang favoritism yan. Ang pagsubok, lahat tayo nakakatikim. Best example niyan yung ngayong panahon. Siguro may mga challenges sila before na nape-persecute sila. Si James, sabi ng isang scholar na napanood ko, namatay siya na hinulog siya sa taas ng temple. Tapos nung nahulog siya, hindi pa siya namatay. Ang ginawa, habang andun siya sa lapag na lumakda na dun sa lupa, nagpe-pray pa rin siya. Kasi matindi daw yan si James, sabi ng mga early scholars. Yung tuhod daw niyan sa pagpipray is sobrang kapal na parang hooves ng camel. Kakapray niya. So kahit nandun na siya sa deathbed, yung nakasalampak na siya sa lupa kasi nga nahulog ka ba man sa mataas na floor ng templo, tapos pinagpipray niya pa rin yung mga taong gumagawa sa kanya ng masama, tapos binugbog siya hanggang sa mamatay siya. So meron silang struggle na ganun kasi yun yung nangyari kay James Parang ito yung struggle natin ngayon sa panahon ng pandemic, yung lahat tayo naaapektuhan nito kasi even yung mayaman, even yung mahirap,
Even yung mga tingin ng mga tao, untouchable sila, mga politiko. Wala. Tinabla ng sakit yung iba. Yung kapamilya nila nagkasakit. Yung iba hindi makapasok. Maraming negosyo yung nagsara. Walang favoritism yung pagsubok. Kahit Kristiyano ka na, hindi escape. Hindi mo escape yung Christianity. Walang pinapangako yung Christianity na you will be free sa mga pagsubok na darating sa buhay. Kung yun yung habol mo sa Christianity, minsan mas marami pa nga yung challenges Pag Kristiyano ka na Totoo yan. So, we should think differently about sa pagdating ng pagsubok. Lagi natin yung tatandaan. So, pasabi sa katabi, na-stretch yung patience at faith mo. Kasi, talaga yun Yun yung purpose ng pagsubok. I-stretch yung patience, pati faith natin. Kasi baka yung ilan sa atin, akala nila napagtitripan sila ng tadhana. Pero hindi yung totoo. Lahat tayo nakakaranas ng trials. Di lang ikaw. Minsan siguro nasunod-sunod ka kaya iba yung pakiramdam mo patungkol doon. Pero hindi naman laging ganoon Minsan yung ibang tao. Minsan nga ako nakaranas ako sunod-sunod na pagsubok So, hindi totoo na alam mo yun, napagsakluban ka ng langit at lupa lang. Saka mahirap din na i-blame lang sa Diyos yung mga bagay-bagay na lalo normal yon. Normal lang naman na may nangyayaring ganun sa buhay. Kasi i-blame natin sa Panginoon. May mga tao nga, kung tayo reklamo tayo ng reklamo, may ilang tao pag may dumarating sa kanilang pagsubok, hindi naman chill lang sila. Kasi alam nila yun, normal lang. Darating lang. Pangalawang natutunan ko dito sa passage is we should think differently about our response sa ating mga pagsubok. Paano nga ba mag-respond pag may dumating na pagsubok? Kanina, sabi ko lang, yung respond ko is negative agad. Oo, negative agad. Kasi nga, sunod sakit sa ulo. Alam mo yun? So, tingnan natin yung sinabi ulit sa verse 2. Ayun, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. Sabi, count it all joy. Sabi sa verse 2 ulit, magalak. Parang, what? Kakaiba yun. Kasi, yun nga, usually yung challenges, yung pagsubok, hindi siya ikakangiti. Ang hirap niyang ikatuwa. Kanina lang yung mga binanggit ko, nakakatuwa ba nagagastos ka na higit 20k? Nakakatuwa ba nakakabili mo lang ng 700 worth na barrier tapos biglang, alam mo yan, di mo na alam saan mo gagamitin. Kasi maksimahan ko tayo pag may pagsubok Ganun talaga yun Minsan, ngiting-ngiti ka na, tapos maganda yung araw mo. May biglang dumating sa'yo na pagsubok, tapos simangot ka na. Parang, wala lang, di na maipuntay mo ka. Alam nyo, ito yung nakakatuwa dito sa verse na to. According sa isang Greek translator na si William Hackett, yung verse 1 daw, tapos papuntang verse 2 is merong word play na ginamit. Ano ba yung verse 1? Basahin na verse 1. James, a bound servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. Tapos,
Three things, ayun yung sabi niya sa verse 1. Verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. Yung salitang greetings daw is kinukonect nun yung sinasabi niya sa verse 1 tapos sinasabi niya sa verse 2. Yung positivity na meron siya sa verse 1 kasi nagbati siya ng greetings. Dapat daw i-greet din natin yung trials na dumarating with positivity. So yun yung ginamit ng wordplay dun sa salitang greetings. Greet niya yung mga member ng congregation niya. At the same time, tinuturo niya na i-greet din daw natin yung trials na dumarating. Ang hirap nun, i-greet mo in a with a positive approach yung trials. Paano ko kaya yung matatry? Ba't ko kaya yung itatry? Ang hirap. So, yung next point is may empower niya yung sinabi ko sa point 2 na bakit natin kailangan magalak. Ito yung next point na natutunan ko dun sa sa passage natin. Sabi sa verse 3, so ba't natin kailangan magalak? So i-empower nun yung verse 3. Sabi i-empower ng verse 3 yung point 2. Sabi sa verse 3, knowing that the testing of faith produces patience, but let patience have its perfect work. Hindi. Sumobra ako. Ayun lang pala. Knowing that the testing of your faith produces patience. Ayan. Sorry. Ayan. So, bakit na ini-empower yung verse 2? Siyempre, bakit tayo magiging joyful? What is in it for us? Parang ano yung meron sa akin? Pag nag-undergo tayo ng mga trials, parang let me ask you a question first. Have you prayed sometimes na, Lord, sana maging strong ako? Nag-pray ka ba ng ganun? Have you ever prayed na sana maging mapagbigay ka? Have you ever prayed na sana maging matalino ka? Maging wise? Or have you ever prayed na lumakas yung resistensya mo? Maging malusog? Or have you ever prayed na maging matibay ka sa mga pagsubok? Maging mapagpasensya? Nag-pray ka ba ng mga ganong bagay sa Panginoon? I'm sure all. Lahat ng mga yan di mo ma-achieve nang walang pagsubok na pagdaraanan. Basahin natin ulit knowing that the testing of your faith produces patience. So dun pa lang sa point niya na kung gusto mo magkaroon ng patience, necessary na matest yung faith mo. Like, kung gusto mong mapagbigay, parang such traits or characteristic that we pray for came from the trials or challenges. Totoo yan. Di ka magiging matiisin, di ka magiging mapagbigay kung di ka magkakaroon ng pagsubok na may taong maghihingi sa'yo. Tapos minsan wala ka. Or meron kang katiting, tapos may manghihingi sa'yo. Yun yung kaakibat ng pinag-pray mo kung gusto mo maging mapagbigay. Kung gusto mo maging masipag, bibigyan ka ng task na kailangan mo magsipag. Hindi yung isang gabi lang na pinag-pray mo, masipag ka na. Parang kung gusto mong maging matipuno, syempre bibigyan ka ng task na exercise. Mag-exercise ka, kumain ka ng
ano, nasa tamang diet. Kung gusto mo maging matalino, hindi ka matalino in an instant. Mag-aaral ka. Magbabasa ka ng marami. Magsusunog ka ng kilay. Bakit mo kailangan maging joyful? Bakit kailangan yun nasa point to magkaroon ka ng different perspective or different response pagdating sa pagsubok na magiging joyful ka? Kasi yung pagsubok na nararanasan mo, nagpo-produce yun ng mga bagay na pinagpe-pray mo before. Ganun siya nag-work. Yun yung katotohanan. Kumbaga ito, sa kapansinin yung verse 3 na yung patience na napoproduce ng testing. Ito kumbaga yung yung nagde-develop ng parang fuel natin para magpatuloy. Lahat ng klase ng trials na nararanasan natin nagpo-produce ng patience, which is necessary para sa atin para mag-move forward pa, para mas tumibay pa. Kasi parang yung patience yung nagsuserve bilang fuel natin. Kasi ganito, translate kasi yung salita na yan sa Greek as hupomone. Galing siya sa two Greek words na hupo, which means under, tapos meno, which means stay. Hindi ito yung patience na para kang naghihintay sa waiting room ng hospital para tawagin yung number mo or sa city hall. Hindi ito yung patience na ganun. Hindi ito yung patience na nandun ka sa kalagitnaan ng traffic tapos hinihintay mo na mag-green yung traffic lights. Hindi yun yung patience na sinasabi. But ito yung tinatawag na active endurance na para kang nasa kalagitnaan ng isang marathon bilang kalahok. Tapos matyaga mo itong tinatapos. Parang somebody is lifting a heavy load, may binubuhat na heavy load, but they choose to remain under it. Yun yung ibig sabihin ng patience na to, or active endurance. Yung napoproduce ng trial is active endurance na tumutulong sa atin para mag-go ng mag-go. Para medyo yung ganun term, pumalag ng pumalag. Para magpatuloy. Para siyang gas. Ayun yung napoproduce nun. Bakit ka magiging joyful? Kasi may mga pinagpe-pray ka minsan. Tapos yung sagot doon is mga trials. Tapos bukod doon, yung mga trials, pag nag-respond ka ng tama, magpo-produce yun ng active endurance. Yung active endurance, yun yung magpapatibay sa'yo. Bakit ka magiging joyful? Para doon. Yun yung makakatulong sa atin para mabuhay ngayon. Diyos ko, ang hirap mabuhay ngayon, promise. Pero siguro kung ma-practice natin yung active endurance na napoproduce ng trials, baka mas ma-encourage ka. Kailangan natin kasi yun para mag-survive. Yung katatagan na yun. Madalas ko itong bukang bibig sa mga na tinuturo ko sa youth fellowship.
Parang yung buhay as we grow old, as we mature, di yun padali ng padali. In fact, pahirap siya ng pahirap. So as time goes by, kinakailangan natin ng fuel o yung katatagan o yung active endurance. Para makasabay sa hamon ng buhay. 'Di ba? Kasi minsan wala man tayong ibang aasahan kundi sarili natin. Siyempre, yung Panginoon, alam ko aasahan natin ng Panginoon, tapos maaasahan siya. Pero may times, parang walang makakatulong sa'yo, hindi sarili mo eh. Sarili mong pananaw sa mga bagay-bagay. Kung hindi tayo magiging matibay, wala. So, magkaroon tayo ng kakaibang pananaw patungkol sa mga effects ng mga challenge na na-experience natin from time to time. Parang hindi lang stress yung nabibigay sa atin ng mga trials. May positive results din. Endurance ang sagot, kapatid. Tapos na-attain natin yan sa pag-undergo sa mga trials. Take note, yung faith natin hindi produced ng trials. Hindi galing ang faith natin sa mga trials. Saan ba galing yung faith natin? Makikita natin yun sa Romans 10:17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message heard through the word about Christ. So, nagkakaroon tayo ng pananampalataya as we hear, understand, and trust the gospel of Jesus Christ. Doon tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Saka, di inaalaw ng Diyos yung trials para i-break yung faith na meron tayo. Yun din yung tandaan nyo. Hindi yun inaalaw ng Panginoon. Hindi yun yung purpose ng Panginoon bakit kami trials. Though, pwedeng sa respond mo magkaroon ng pero ayun nga bagkos ang ginagawa ng trials na nararanasan natin, ini-expose ng trials yung faith na meron tayo as we go through it. Nade-develop yung endurance para magpatuloy tayo maging malakas palalo. Kaya dapat tingnan natin yung trials ng may kagalakan na hamon ni James. Ganun talaga Kasi kung i-receive mo yun ng mayroong unbelief, tapos reklamo lang, nag-grumble ka lang, mapoproduce ng trial sa'yo ay bitterness lang tapos discouragement. No wonder maraming nagagalit sa Diyos pag may pagsubok silang kinakaharap. Kasi iba yung approach nila pagdating sa pagsubok. Hindi ko din naman kasi sila masisisi kasi di naman nila alam na merong ibang way para kaharapin yun. Tapos, baka nga nasunod-sunod din sila. Siyempre, di naman din natin sila pwede musgahan. So yun, bilang nakakaalam na meron tayong kaparaanan pala paano natin pwedeng i-deal yung mga trials na nararanasan natin, maganda na sabihin natin sa kanila. I'm about to end. Basahin natin yung last part ng passage. But let patient habits perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Hinango ito ng isang commentator, yung gumagawa ng komentary, na si Adam Clarke sa Patimpalak or sa paligsahan, parang yan. Patimpalak ng mga Grego, na parang tulad sa Olympics na sa panahon natin. Perfect daw yung isang manlalaro kapag nanalo siya at nanalo sa pentathlon na composed ng 5 magkakaibang laro. Tulad ng pakikilahok sa mga patimpalak, kailangan po nating isaisip na yung
process ng pagpapatibay sa atin ng Panginoon, hindi yun mabilisan na bukas matibay ka na agad pag hiniling mo na parang sabi mo, hindi naman totoo yung sinabi ni Pastor Renz kasi parang bakit ganito pa rin yung respond ko. Ganun po talaga pinapractice kasi yun Kaya ngayon yung pananaw nila na parang yung patimpalak Kasi paano ba sila nananalo? Dumadaan yun sa katakot-takot na training. Hindi kinabukasan, malakas ka na agad. Ba't mabagal? Pero sure naman yung effect. Kung iisipin mo, yung ilang mga pagsubok na nagdaan sa atin, na naalala mo na sinubukan ka na Diyos, tapos nagkaroon ka ng positibong approach, di ba dama mo yung Siyempre, may mga times na nakaranas din naman tayo ng pagsubok Tapos, yung naging approach natin sa mga naranasan nating trials is positive naman, di ba? Kasi alam natin na tutulungan tayo ng Panginoon, nagtiwala tayo sa Panginoon. Tapos yung tipong, pag naisip mo yung panahon na yun, pag naalala mo yung faithfulness ng Panginoon, parang gusto mo ulit na na maranasan. Gusto mo ulit maranasan yun. Pero yun nga, di naman necessarily parang para akong masokista na na gusto kong mahirapan. But yung pakiramdam na na-miss mo kasi yung time na nag-provide yung Panginoon sa'yo. Yung tipong na naging in awe ka sa providence ng Panginoon, sa faithfulness niya, kahit na minsan hindi tayo faithful. Yung tipong ramdam mo yung kilos niya sa buhay mo. Parang ganun yung gusto mong balikan. So, balikan natin yung yung mga natutunan natin ngayong gabi, paano tayo magre-respond sa pagsubok na nararanasan natin. Una, we should think differently pagdating sa pagsubok. Tandaan natin na yung pagsubok is dumarating sa lahat. Walang favoritism yun. Normal yun. Pangalawa, we should think differently about our response sa ating mga pagsubok. Negative ba o positive? Mas maganda positive. Consider it all joyful pag may dumarating na pagsubok sa'yo. Bakit? We should think differently on the effects of the trials or challenges that we are experiencing. Bakit kailangan mo maging joyful? Kasi yung effect ng mga trials is yung mga bagay na pinagpipray mo before na nagiging sagot. Nagpo-produce siya ng something good sa'yo. So instead of maging approach mo is negative, na nagkukos lang ng bitterness, ibahin natin. Okay ba yun? So turuan natin yung mga kasama natin sa bahay ng tamang tamang way paano natin i-approach yung pagsubok. Mag-umpisa sa atin. Sana may natutunan po yung bawat isa at salamat sa pakikinig. Magandang gabi.